lahat na ginawa ko. Pero sila tong may konting gawin ay minamasama nila. Sobrang sama ng loob ko na ang dapat sana'y masayang binyag ay napunta sa trauma. Nakakapagod ipilit ang mga bagay na ayaw sa akin. Binyag ng anak ko at umaga pa lang ay namili na agad kami ng mga kailangan. At nagluto na rin para mamaya is meron kaming maihahain. Take note na pera namin ng asawa ko ang pera na pinambili namin. Pagkatapos namin manggaling sa simbahan kung saan bininyagan ang anak ko, dito na nagsimula yung malabangungot kong karanasan. Pagkarating namin sa bahay ng biyanan ko kasi doon ang venue, nagpaalam na yung mga kamag-anak ko na uuwi na. Kaya naman pinagbalot ko sila. Napansin ko na ang sasama ng tingin sa akin ng mga hipag ko, na para bang may masama akong nagawa nung pinagbalot ko ang mama ko ng pagkain. Umalis na nga sila agad noon kasama ang mga kapatid ko. Kaya't pagkaalis ng mama ko at ng mga kamag-anak ko, doon ako nakarinig ng kung ano-ano. Napakarami mo namang binalot. Mga patay gutom ba ang uuwian ng mga yon? Narinig ko yon sa panganin na kapatid ng asawa ko. Pinagsawalang bahala ko yon kasi nga binyag ng anak ko at ayokong masira ang araw na yon. Pero habang tumatagal ay may narinig pa ako na kung ano-ano. Na kesyo, patay gutom daw ako at pati ang mga past issues ay inuungkat na rin nila. Kaya kami ng anak ko ay nasa sulok na lang nakaupo. Katabi ko ang mga bisita na akala may bisita lang kami sa mismong binyag niya. Konting kilos ko kasi ay pinupunan na nila. Napansin din yon ng mga kaibigan ko kaya naiyak na rin ako sa sitwasyon ko. Pero hindi ako umiyak kasi ayoko nga masira yung araw para sa anak ko. Sa totoo lang ay nakakaiyak talaga kasi pakiramdam ko sila lang ang nag-enjoy ng mga hipag ko. Inom dito, inom doon, alak na para sana sa mga ninong at ninang ng anak ko ay sila ang umubos. Na kahit na nga ang mga bisita kong iba ay pinagsasalitaan din nila na patay gutom daw. Sa totoo lang ay wala sila ni pisong inambag sa pambili ng hinanda ko. Nang gabi na matapos ang binyag ay umuwi na ang mga bisita. Umiyak ako sa bilas ko kasi hindi ko kinaya lahat. Pero inaway ako ng hipag ko na ang drama-drama ko raw. Pero bilang mas nakababata ako sa hipag ko, hinayaan ko lang. Kinabukasan ay maaga rin akong umuwi dito sa bahay kasama ang anak ko. Iniwan ko yung asawa ko doon para tumulong sa pagliligpit ng tent at mga upuan. Yes, nakabukod kami pero mas pinili ko doon na mag-celebrate. Kasi ganun yung tradisyon namin sa side ng tate magse-celebrate ng binyag ang anak. Pero pagka uwi namin ay chinat pa ako ng ate ng asawa ko ng kung ano-ano. Doon ay sinabihan ko siya ng tahimik akong umalis, wala kayong naririnig sa akin, ano pa ba yung gusto nyo? Sabay block. Pagod na akong makisama sa kanila, lahat ginawa ko pero sila tong konting may gawin ako minamasama nila. Nakakapagod ipilit ang mga bagay na ayaw sa akin. Sa ngayon ay napagdesisyonan kong hindi na muna pumunta sa sobrang sama ng loob ko. Dapat sana'y masiyang binyag mamila na nauwi sa trauma. At ngayon nga ay nagbalak na kami mag-celebrate ulit ng mister ko para sa binyag ng anak ko dito sa bahay ng kaming tatlo lang. Letter sender, Gia. Akala ko iniwan mo yung asawa mo doon kasi hindi ka man lang pinagtanggol. Grabe naman yung mas napansin ka pa ng kaibigan mo kaysa asawa mo. Hinahayaan ng asawa mo na itrato kang ganyan. Tsaka anong tradisyon na kapag binyagay sa side ng ama, may ganon? Kasi once nakabukod ka lahat ng celebration sa bahay nyo mag-asawa, you create memories, not nightmare. Grabing magsalita ng patay gutom, wala namang mga ambag. Palabisan yung buong pamilya mo binabastos. Na hindi porket mas bata ka kuno, hindi ka iimik. Una pa lang na alam nyong may mali, agapan nyo agad. Kaya ginagawa ang asal. Huwag niyong hahayaan para hindi na masundan. Oh, may first birthday pa yan, baka ending dun pa rin. Huwag kang papayag na dun ulit. Magresto ka na lang, less pagod, less stress. Huwag masyadong magpakababa to the point na para kang nagmamakaawa para lang magustuhan ka. Di na uso yung magpaka people pleaser. The more ipinakita mo ang kahinaan mo, the more na hindi ka irirespeto. Tama yung ginawa mo, i-block mo silang lahat. Cut ties, prioritize your mental health. Love yourself by giving yourself the respect that you deserve. Huwag ipilit ang sarili kung ayaw, wag mo.